Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang. Grabe to, ginulat ang lahat sa matinding pasabog ni Vice President Sara Duterte. Amy Marcos, Reza Hontiveros, PBBM, nabutata. Nako, yan po mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. So ito nga mga kababayan, bago po natin muling simulan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito mga karibin natin kasi si Senator Reza Hontiveros, no? Question yung mga project ng OBP dahil redundant na daw, sabi ni Senator Reza Hontiveros. Ngayon mga kababayan, may ipapakita po ako sa inyo na which is na eto mas talagang kung sa double function pa ito. Etong malala mga kababayan. Kasi tayo, di ba, meron tayong si Gadon, di ba? Advisor po siya. May sarili po siyang opisina wherein nakafocus po sa poverty, si Gadon. Aba mga kababayan, ito, ngayon ko lang nalaman, to meron din pala tayong National Anti-Poverty Commission. No, iba to kay Gadon. Kay Gadon is kay Gadon poverty alleviation. Ha? Yung kay Gadon. Ito naman, Anti-Poverty Commission. Ano po ang pagkakaiba nila mga kababayan? Parehas naman poverty yung pinopokusan. Ha? Yun nga po di ba? Sila kine-question nila yung ginagawa ni BP Sara. Pero dito pala sa labas nating Office of the Vice President, napakarami palang doble-doble po ang mga function. Ito po ang sabi nitong NAPC, backs PSA NEDA in reviewing poverty threshold. Yung 64 pesos po mga kabayan, no? O yan po. O, yan pong pagmumukha nila. The National Anti-Poverty Commission NAPC on Friday said it supports the Philippine Statistics Authority in reviewing its methods for identifying food for individuals in the country. Ngayon, re-reviewin nyo na. Kasi hindi ka panipaniwala. Kung pinaniwalaan niya ng taong bayan, hindi nag-react ng taong bayan, in-accept lang yan ng taong bayan na 64 pesos per day. Hindi kayo magre-react. Hindi nyo babaguhin yung ninyo, method. Ay, nako. Well, yung mga kababayan, eto pa. Palakpakan po natin si retired Brigadier General Orlando De Leon. Palakpakan po natin. Ito po ang sabi niya, mga kababayan. The crocodiles in Congress have bleeding hearts for convicted drug offenders. O nga bakit awang-awa itong mga hinayutak na itong nasa Congress, no? Bakit awang-awa sila dito sa mga drug lords na ito? Bakit kaya? Napakalaking question mark Awang-awa sila dito. Samantalang maraming kabataan ang nasira ang buhay. Marami pong pamilya ang nasira ang mga relasyon dahil po sa mga drug lords na ito. Pero nasasaktan po ang puso ng ating mga congressman diyan sa House of Representatives, no? Dahil yan, namatayan po sila ng mga drug lords. Nako talaga. Itong matindi. Yet, sabi po ni Sir, yet they don't care about news of missing teenagers, no? Oo nga dami po ngayon talaga. Is there no money in missing people? You're right, sir.
Lalo na po kapag wala kang pera, hindi ka makakapagbigay ng reward na 10 million, di ba? Oh, buti lang kung yung nawalang teenager is mayaman kasi makakapagbigay yun ng 10 million. Di ba? Unahin po yun ng mga kapulisan natin. Di ba? Kasi may reward eh. Like Pastor Kimulo. Yung mga private individuals, oh, ano kayo, nasaan na kayo? Di ba? Tumutulong kayo. Oh, nagbibigay kayo para makita si Pastor Apollo Kibuloy. Dito, oh, missing teenagers, marami po ito sila. Magbigay po kayo ng yung mga private individuals na nagbigay ng pera para ma-reward doon pag mahuli si Pastor Apollo Kibuloy. Dito, oh, magbigay rin po kayo. Yung 10 million niyo, doblehin nyo na para mahanap itong mga kasi di ba concerned kayo? Concerned po kayo eh. Huwag nyo kaming pinagloloko dito. Hindi kayo walang pera talaga dito sa mga missing teenagers na to. Pero dyan sa mga convicted na nga eh. Drug offenders. Well anyway. Etong matindi mga kababayan. Ano pong opinion dito Etong matindi mga kababayan. May bago pong libro. Yehey. Yehey. May bago po tayong libro. Eto. Di ba yung kay BP Sara, Isang Kaibigan? Eto may bagong libro dito. Sabi dito na nag-post, mas maganda pa rin ikwento ang alamat ng mangga. Ito po yung alamat ng mangga mga kababayan. No? Siguro ko nag-gets nyo na po yung gusto kong iparating, no, mga kababayan. Yung mga manggagamit, alamat ng mga manggagamit. Abay, noon unang kapanahunan pala, nakipag-usap. Kwento ko na lang saglit. May nakipag-usap na magkapatid at isang babae para tulungan sila na manalo sa eleksyon. Ang tawag po sa kanila ay manggagamit. Yan mga karibin natin. Bagong libro na dapat nating mabasa, The Legend of Manga. Yan po basahin nyo po. Joke lang mga kabayan. Ito po yung talagang The Legend of the Mango. No? Ginagamit lang po natin ito ngayon kasi may mga manggagamit na tao sa ating gobyerno ngayon. Mga walang utang na loob, mga kababayan. Yan po ang totoo. Ito na. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? BP Sara, kapapasok pa lang po, minuto pa lang po. Ang nakakalipas, kakikita ko lang po nito. Dapat mag-start na ako, binago ko po yung title dahil importante to. May bagong syokran na naman. Tungkol po sa librong Kaibigan. Yan. Kasi inaakusahan po siya na plagiarism daw, no? Kinuha lang daw ni BP Sara yung libro niya. No, ginaya lang daw. Hindi po umubra yung 10 million. Pinagmukhang tanga niya si Risa Ontiveros 10 million pinoproblema nyo. Budget yan, 1 taon. Yung 1 oras na paglamon na 20 million, hindi mo pinoblema. Mas malaki yung paglamon nyo ng 1 oras. Kasama ka pa. Nakakahiya man sabihin kasi, kasama ka sa lumamon. Masisiba kasi kayo 20 million, hindi ka na problema ng paglamon mo, Risa Ontiveros. O wag po yung iba, baka sumabat naman kayo. Si Risa Ontiveros lang po kasi pinoproblema yung 10 million. Pero never pinoproblema yung nilamon. Yung nilamon nilang 20 million na 1 oras lang. Di ba? Never niyang problema yun. Pero yung 10 million na ipamimigay sa maraming bata, pero problemado siya. Baka ma-develop yung kaibigan kasi mga traidor kami. Kasi kami yung mga walang utang na loob. Yun ang problema ni Risa Ontiveros. No? Ayaw nila ng yung palaganap, yung value ng pakikipagkaibigan. Bakit daw nanunumbat si BP Sara? No? Gawain ba yan ng isang kaibigan yung panunumbat? Diyan na napunta yung usapan. Bakit daw sinusumbat?
para ipakita kung gaano kasama ang ugali ni Risa Hontiveros. Ang tanong, kaibigan ba talaga? Diba? Ang tanong nga dyan kaibigan ba talaga ang turing nila kay Vice President Sara Duterte? Kasi sila, tinuring po silang kaibigan, no? Ni Vice President Sara Duterte, lalo na po itong dalawang ito. Itong dalawang ito, itinuring pong kaibigan, no? Kaya nga nagkipag-unity team di ba? O at saka ito pa, nabanggit kanina yung plagiarism mga kababayan na gusto nilang ipilit, no? Kahit wala naman nagko-complain, di ba? Kahit walang nagko-complain, no? Na author, hindi sana kung na-plagiarize yung yung libro niya, nagreklamo na po yun. Pero saan? Ang sinasabi lang sa balita, sa JMA, netizens ang diba? Na mukhang kamukha daw. Yun lang. Hindi nyo muna bini-verify kung talagang totoo o hindi. Gusto nyo kasi siraan, maging masama na naman, si Vice President Sara Duterte, sa mata ng taong bayan. Diba? Kahit ano lang talagang, eto mga kababayan parang naiisip ko lang, lahat po ng gagawin, no, ni Vice President Sara Duterte ngayong 2024, talagang sasakyan at maghahanap po sila ng mga butas, kahit ano pa yan, kahit maglakad lang yan, kahit maglakad lang si BP Sara, gagawan po nila yan ng istorya. Yan po siguro ang totoo kasi halata naman halata pong gusto nyong mawala ang mga Duterte sa politika, no? Isipin nyo, tingnan nyo mula sa Davao, kahit sa Kongreso, Senado, tinitira mga Duterte, mga empleyado ng gobyerno, kahit walang pakialam na sa politika. Mga media natin, tinitira rin mga Duterte. Alam nyo mga kababayan, pag nanalo talaga ang Duterte sa 2028, matutuwa po ang taong bayan. Alam nyo kung bakit? Pero hindi naman kasi ugali ng mga Duterte yung balikan yung nakaraan, di ba? They are focusing on the future. Hindi po nasisihin ang nakarang administrasyon, bagkos, ay ipinagpapatuloy lang nila kung ano yung magaganda. Pero mga kababayan, yung nakaraang administrasyon kasi ni PRRD, wala namang ginawang ganito sa kanila. Ewan ko lang ngayon, kung hindi nila balikan itong administrasyong ito, kasi grabe po ang ginawa sa kanila. Yan po ang totoo. Tandaan nyo, mga Pilipino pa rin tayo, no? Mga Pilipino pa rin tayo na marunong tumanaw ng utang na loob dapat. Parang gusto ni Risa Hontiveros, huwag natin pag-usapan yung mga utang na loob. Alam nyo, pinalabas niya pa ron. Di ba inamin ni BP Sara na hindi niya naman ako tinulungan? May part 2 pa yun Sabi ni BP Sara, paliwanag ko lang sa'yo, Hontiveros. Ang sabi ni BP Sara, hindi mo naman tinutulungan si Tatay Digong, hindi ko rin siya tinulungan. Pero dahil kinulit mo, inutusan niya, pinakiusapan niya yung isang congressman na bigyan ka ng tulong. Yung mga leader sa barangay, ginawang leader mo. Hindi po pwedeng madaan sa tokis yung hindi mo pagtanaw ng utang na loob. Alam mo ginagawa ni BP Sara? Ine-expose nila kayo. Ine-expose niya sa mga Pilipino na wala kang utang na loob, Risa Hontiveros. Bakit daw panay daw ang sumbat ngayon ni BP Sara? Kung nakatulong dapat, yun na nga Sinusumbat sa inyo na tinulungan na kayo pero kinakawawa nyo ngayon yung pamilya. O si Risa Hontiveros, ayaw umamin na may utang na loob. O ganyan ba? Kaya yung kawawa yung chikibam mo lalo. Sinong pakikiusapan ninyo na local government na papayag na kayo'y suportahan samantalang yung dating mga local government pala, pag nanalo na kayo, wala na yung utang na loob. Hindi po dahil sa modernisasyon.
May mga values po tayong mga Pilipino, no? May mga values po tayong mga Pilipino na hindi po pwedeng mawala kahit na modernisado na tayo. Yung pagtanaw po ng utang na loob, hindi po nawawala sa mga Pilipino yan. So yan mga kababayan, ano naman po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon patungkol dito. Right? Maraming salamat po.